Kung yung confidential funds ni Sara, $500 million po, more than $500 million. Sa amin po yon. Marami sana mga kababayan ang guminhawa. Guminhawa ang buhay. Pero dito po, ang guminhawa sa confidential funds, yung mga multo, puro mga multo po, non-existent. Chinek sa PSA at ngayon nga po, base sa latest report, may 2,000 pa na mga names ang pinapaberipika ng Congress sa Philippine Statistics Authority. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Si La Union Congressman Paulo Ortega, mga kababayan, diretso nang inakusahan si Vice President Sara Duterte na ibinulsa nito ang milyon-milyon na confidential funds. Kaya lang, malamang hindi magkasya, mga kababayan, sa bulsa. Sa dami ng pera. Malamang after na ibulsa, hindi man na niya Mr. Maravillas, ibig sabihin na yung literal na bulsa. Ang ibigaan niyang sabihin, tinangay. Alam naman natin po, binulsa, pagkatapos malamang nasa mga bangko na ngayon, iba-ibang bangko. Kaya alimbawa, mga kababayan, si Sara Duterte, dahil sa kanyang pagwawala at pagmumura, pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos, makasuhan ng paglabag sa Anti-Terrorism Act, kasama doon po ang pagbuka sa bangko, mga bank accounts. Kaya siguro, mga kababayan, parte ito ng strategy. Pero si Sara bukas, mga kababayan, yung subpena ng National Bureau of Investigation, nag-announce si Sara, hindi daw siya pupunta. Talaga niya, Mr. Maravillas, napakatigas ng ulo. Bratinila nga po. But anyway, choice na yan. Sabi nga natin, mga kababayan. Tingnan na lang natin, hintayin po natin, mga kababayan, kung ano yung magiging pahayag ni NBI Director Jimmy Santiago. Kasi retired judge po yon. Alangan man kamutihin lang siya. Isa siyang judge. Tapos kakamutihin lang siya, mga kababayan, ni Sara Duterte. Malamang hindi papayag po sa ganong sistema si NBI Director Jimmy Santiago. O ngayon, nag-respond na rin po si Sara doon sa final sa kanyang impeachment. Welcome, Anya. Ganon. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung mga detalye, the full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito, Eye Glow Serum, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So balikan natin, mga kababayan, yung ating kwento. Ito yung balita published ng Manila Bulletin. Binulsaan niya ni Sara yung confidential facts. Yan La Union, Solon, Ortega,
accuses VP Duterte of pocketing confidential funds. Yan yung kanyang presentation mga kababayan kahapon. So sabi dito sa balita, Ortega arrived at this conclusion after the House Committee on Good Government and Public Accountability carried out 8 marathon hearings on the alleged misuse ng 612.5 million pesos na confidential funds ng OBP tapos ng DepEd. Sabi po ni Ortega, 2 Pasko ang lumipas na nilustay niya at kasabwat niya ang pera ng kasabwat niya. Nilustay niya at nang kasabwat niya ang pera ng bayan. Paraan niya siyang si Santa Claus ng OBP at DepEd na namimigay ng pera na pinaghirapan ng taong bayan. He is referring mga kababayan doon sa mga pinamimigay na pera, yung sa sobre po. Several top officials ng DepEd pati ng OBP binibigyan ni Sara ng 50,000 buwan-buwan. Yung iba depende sa posisyon. Yung iba 25,000 yung binibigay, which is perceived. Paniwala ng mga congressmen, binabribe ni Sara Duterte yung kanyang mga opisyal para hindi magsalita. Ineskwil pa rin mga kababayan, nilaglag ni Yusek Mercado. Kaya ang possible cases mga kababayan niya nakakaarapin. Actually, yun ang laman ng articles of impeachment na final sa kanya ng nasa minority bloc at ng akbaya ng first group na nag-file ng impeachment, yung mga civil society group endorsed by Akbayan. Kasama doon yung bribery at na-mention din siya mga kababayan ni Congresswoman Jinky Luistro. Plunder, bribery, pagkatapos perjury. Pero anya, hindi lang pinamimigay, mukhang binubulsa pa. In short, yumayaman si BP Sara at ang kanyang mga kasamahan habang marami pa ang kumakapit pa rin sa patalim. This is anya a crime of the highest order, sabi po ni Ortega. Hindi lang anya ito culpable violation of the Constitution but a betrayal of public trust of the people that had been given to her. Mahigitan niya kalahating bilyon piso. Ilang classroom na sana ang napagawa nito? Ilang libro at laptop sana ang nabili ng perang ito? Ilang feeding programs na po, Mr. Chair, ang maaring isinagawa? Kami po, walang confidential funds galing sa taxes ng ating mga mamamayan. Pero nakapag-feeding po kami. Jollibee pa, mga kababayan, yung aming feeding program. Yan Jollibee. Kung yung confidential funds ni Sara, 500 million po. More than 500 million. Sa amin po yon. Marami sana mga kababayan ang guminhawa. Guminhawa ang buhay. Pero dito po, ang guminhawa sa confidential funds, yung mga multo. Puro mga multo po, non-existent. Chinek sa PSA at ngayon nga po, base sa latest report, may 2,000 pa na mga names ang pinapabiripika ng Congress sa Philippine Statistics Authority. Yan po, cross-check pa more, nearly 2,000 names linked to confidential funds issue submitted to PSA. So ang angkala ni Inday, natutuwa siya. Kasi sa kanyang paniwala po, tinapos na ng Kongreso yung investigasyon. Hindi pa po tapos ang investigasyon. Lilipat lang po sa impeachment trial. Once nakarating ito mga kababayan sa Senado. Ngayon, yung mga senador na kakampi po kay Sara sa mga maling ginawa ni Sara po, ikakampanya natin po na wag nang iboto. Tatablahin natin mga kababayan yung mga senador na kakampi kay Sara. Ang akala nila, lulusot sila sa atin. Hindi sila makakalusot sa atin mga kababayan, yung mga senador. May mga re-election ni senators po tayo, 2025. Pagkatapos, pag 2028, ubusin natin sila. Tama pa? Para hindi po makapang-abuso itong mga officials natin. Isushoot natin sila, and that is, our democratic rights. The right to suffrage, mga kababayan. Kaya, kung wala tayong magagawa na makontrol, wala sa kontrol natin yung isipan ng mga senador. Ang nasa kontrol natin, yung balota po.
Doon natin sa baluta sila tatablahin kasi yon ang nasa control natin. It is within our power. Tama po mga kababayan? Sabi ni Ortega, hindi ito biro. Hindi biro ang kalating bilyong piso. Malaking bagay sana kung nailaan ang perang ito sa lehitimong programa ng gobyerno. Yan mga kababayan, si Ortega, pakinggan natin yung kanyang presentation. As we all can see, all of these acts happened under Sara Duterte's watch during her term as the Vice President of the Philippines. Siya po ang nag-certify na tama ang liquidation. Ibig sabihin, tama po lahat ang isinumiti nilang documentation. As the second highest ranking official of the government, the Vice President enjoys a high level of public trust and confidence. She took an oath to preserve and defend the Constitution and to execute laws of the country. She is accountable to the people and has the duty to serve them with the utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. But rather than observe faithfully her oath to defend the Constitution, she sought to undermine the foundational principles, transparency, and accountability. She failed to ensure that these confidential funds, which are people's money, were properly spent. Nagalit siya nang siya ay tinanong. Nagalit siya, bakit daw siya prino-prosecute? Kitang-kita natin na may mali. Kitang-kita ng publiko na may mali. So bakit hindi tayo magtanong? Responsibilidad namin ito bilang representante ng taong bayan. Ang mali po ay tumahimik at magwalang kibo. Ang sabi nga po ni Albert Einstein, the world is a dangerous place not because those who do evil, but because of those who look on and do nothing. Nasusubaybayan po nating lahat kung paano nagamit ng incumbent Vice President ang mga loopholes ng batas upang makuha ang 612.5 million na confidential funds. 2 Pasko ang lumipas na nalustay niya at kasabwat niya ang pera ng bayan. Para siyang Santa Claus ng OVP at DepEd na namimigay ng pera na pinaghirapan ng taong bayan. Pero hindi pinapamigay, mukhang binubulsa pa. In short, yumayaman si VP Sara at ang kanyang kasamahan, habang marami pa ang kumakapit pa rin sa patalim. Itong unting patak ng pera mula sa supposedly charitable programs ay makakalunas sa paghihirap at lalong-lalo na sa karamihan. Pwede na rin sana itong pangtulong at kung hindi sana niya binulsa. This is a crime of the highest order. This is not only a culpable violation of the Constitution, but a betrayal of the trust of the people that had been given to her. Mahigit kalahating bilyong piso. Ilang classroom na sanang napagawa nito, ilang libro na at laptop sana ang nabili at nagamit ng perang ito. Ilang feeding programs na po, Mr. Chair, ang maaring isinagawa. Hindi ito biro. Hindi biro ang kalahating bilyong piso. Sa laking bagay sana kung nilaan ang perang ito sa lehitimong programa ng gobyerno. Maraming estudyante at mga guro sa pampublikong paaralan ang nagsisiksikan sa masikip at mainit na classrooms. Maaring estudyante ang naglalakad ng ilang kilometro araw-araw at tinitiis ang init ng araw. Yung iba kailangan tumawid ng ilog para makapasok sa eskwelahan. At ang ating mga guro nagpapatuloy sa pagturo sa kabila ng kakulangan ng resources. Madalas kailangang umutang para matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Dahil kulang ang sweldo, isa sila sa pinagkaitan
ng kalahating bilyong piso, ang bawat mamamayang Pilipino ay ninakawan ng mahigit kalahating bilyong piso, Mr. Chair. It cannot be ignored that the inquiry conducted by this committee gained so much traction from the public. Sinubaybayan po tayo ng taong bayan, especially as the committee continued to uncover anomalies in the disbursement and liquidation of the confidential funds of the OBP and DepEd. Last week, 2 complaint for impeachment po ang inihain sa Kamara by various groups and various sectors calling for the impeachment of the incumbent Vice President Sara Duterte. In both complaints, the incumbent Vice President Sara Duterte was charged with misuse of 612 million in confidential funds as discovered by this committee. The misuse allegedly amounted to a betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and all grounds for impeachment of a sitting Vice President under the 1987 Constitution. Nung simulan po namin ang inquiry na ito, tulad nyo, hindi po namin inaakala na ganito ang matutuklasan namin. Aayusin po namin ang mga batas na natuklasan ding maraming butas. Kaya may nakakalusot. Habang tinatalakay po namin ang usaping ito, marami ang nasaktan. Marami ang nagsabi kami ay nanggigipit. Hindi po. Ginawa po namin ang aming trabaho. Mahirap? Oo, dahil this is about a very popular Vice President. There is the greater duty of ensuring public accountability and transparency. So let the chips fall where they may. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Paulo Ortega ng La Union. Thank you, Mr. Chair. So ngayon, si Sara Duterte, mga kababayan, sabi dito unfaced. Welcome anya yung mga kaso ninyo. Yan na impeachment case ninyo. Welcome. Sabi ni Sara Duterte po. Adi wow. Sabi po niya, well, mabuti na rin yun na mayroong impeachment cases para kung ano man yung mga akusasyon nila ay maayos na nating masagot. Maayos? Sa committee level pa nga lang, dito sa Committee on Good Government, hindi mo maayos na masagot, iwas pusit. Lalo na po during the impeachment trial. Diba? Pero ayan natin na magyabang mga kababayan si Sara Duterte. Sabi niya, and mas mabuti na rin may impeachment dahil doon sa impeachment, ako lang yung hinahabol ng mga members of the House of Representatives. Hindi nila tiniterrorize yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President. Ang term niya, terrorism, tiniterrorize. Kayo po ang malamang masampaan ng kasong paglabag sa anti-terror law dahil sa pagbabanta ninyo sa ating Pangulong Bongbong, kay First Lady, saka kay Martin Romualdez. Ngayon, binabaliktad mo. Hindi tiniterrorize yung mga tauhan mo. Kumbaga, natiterrorize sila dahil ayaw silang magsalita. Takot kasi sa'yo. Pero, booking pa rin yung mga tinatago po ninyo. O, ito na nga po. Naglitawan yung mga multo. Multong beneficiaries. Bogos. Sabi ni Sara, kasi noon, kada linggo sila nababalisa, anxious, parang tormented. Yung iba sa kanila takot para sa buhay nila. Ang ginamit na mga words, we're scared for our lives. Why are we being treated like convicts and fugitives? We're government workers, so it's a welcome relief na hindi na sila ipapatawag sa hearing sa Congress. Malabo po na yung takot nila ay galing sa Congress. Ang may may motibo na manakot, siyempre yung ilalaglag ng mga tao mo. 'Di ba? Kaya
Malabo po ng pagbabanta kung may pagbabanta man po sa buhay ng mga witnesses o resource persons po ay galing sa Congress. Walang ganon. At hindi man po mahiligan Congress na magbanta. May alam kami na mahilig magbanta. Una, binantaan na ipahukay yung bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos. Pangalawa, gustong ini-imagine na tanggalan ng ulo yung ating Pangulo. At saka, pangatlo na yung talagang direktang binantaan. No joke talaga, sabi niya. May kinontrata pa na assassin. Ayun po, ang alam naming mahilig magbanta. Pero yung Congress po, wala man po. Wala kaming narinig na pagbabanta. Kumbaga, yung contempt po, hindi man po yung pagbabanta. That is part of legal actions, legal powers inherent to Congress. Sa kanilang investigasyon po, kaya malabo po yung sinasabi ninyong pagbabantang i-contempt. Hindi man po yung banta. Walang banta na ganon. Banta sa buhay. And in fact, before na kino-contempt ng mga congressmen, yung mga opisyal po ninyo, dumaan sa tamang proseso po. Kaya lang, dinisrespect nila. At malamang sa malamang dahil sa utos po ninyo, dinisrespect nila yung congressional investigation. Many times, inisnab nila yung invitation. When asked for a message to those who filed the complaints, sabi po ni Sara, ay nako, wala akong message sa mga tao na nag-file ng impeachment case sa akin. They can always try. Pero sabi ko nga, sa lahat ng plano ng tao, Diyos pa rin ang plano. Plano ng Diyos pa rin yung nasusunod. So, man can only plan, but it always God's purpose that shall prevail. Malamang yun nga po ang mangingibabaw. At ang mangingibabaw, ang hustisya. Kahit na po umiiwas kayo sa investigasyon ng Kongreso with the impending impeachment trial, malamang doon hindi na kayo makaiwas. Pati dito sa investigasyon ng NBI na laging iniisnab po ninyo. May panibago na naman pong rason si Sara Duterte. At sabi niya, hindi daw siya attend sa NBI investigation. Yan BP Sara is keeping NBI probe into death threats. Yung schedule po bukas na Wednesday. May palusot na naman po. Sa pagkakaintindi ko, sa explanation ng mga abogado ko, sa investigation ng NBI, ay pwede namang hindi pumunta. Yun ang explanation nila dahil pwede naman daw na mag-submit na lang ng sulat or affidavit depende sa aking desisyon or position paper. So hindi na rin ako makapunta, sabi po ni Sara. Nang tanungin kung bakit hindi siya makaka-attend, nirason na naman po yung activities niya sa Office of the Vice President. May Thanksgiving daw sila. Thanksgiving activities as well as wake. May lamay daw siya sa Davao City. Meron kaming Thanksgiving activities sa December 11. And after Thanksgiving activities, ay pauwi rin ako sa Davao City para maglibing sa angkol ko. Lagi pong may rason, laging sinasabayan niya. Parang yung una, ginamit na rason po, may schedulean niya kasi ako na yung hearing ng Congress, a-attendan niya ako doon, pinost po ng Congress, hindi pa rin naka-attend. Madaling sabi po, niloloko ni Sara, mga kababayan, ang NBI. O ngayon, tingnan natin ang magiging reaction po ni NBI Director Jimmy Santiago, retired judge. Kung paloloko si Judge Jimmy Santiago kay Sara. So sabi dito, apart from the NBI investigation and impeachment drafts, Duterte is also facing complaints for grave coercion, direct assault, and disobedience, all of which were filed by the Philippine National Police. Patong-patong na asunto po. Ang lahat ng ito, mga kababayan, kagagawa ni Sara. Ginusto niya ito. Consequence ng kanyang mga aksyon. Tuloy lang niya ang katigasan niya ng ulo. Sabi nga po, mga kababayan, ang lahat po ay may hangganan. Tama ba? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific,
and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.